po sa mga ating mga manonood ngayon. Yes. Kumusta? Magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga manonood po natin dyan, magandang gabi. Kung nasan man po kayo ay sana. Sana yung mga nagta-travel ngayon, pauwi ng kanilang mga tahanan, sana po safe kayo makauwi. Yes, at sana sa mga Kumakain dyan dyan. ay sana Masarap ang inyong ulam. Yeah. Yun. Okay, kumusta? Okay lang naman, kuya. Ano ba to? Parang galing tayo ng Jumanji ah. Ha? Parang tayong galing Jumanji. Ano ba? Rainforest green. ba? Kaya Kulay green. ganito tayo? Paano yan? Pamera yan. Kulay green. Pang prosperity kumbaga, di ba? Pang Kumusta ka prosperity. naman? Okay naman, kuya. It's Medyo ine-enjoy ko yung bakasyon. Parang second week pa lang ng bakasyon namin. So last weekend, Bakasyon niyo pala eh? last weekend nag-try ako ng first ever student film. Nag-partake ako doon. So masaya naman siya. Nanood ka or nag-shoot ikaw? Nag-shoot, kuya, nag-shoot. Okay. So, ayun, That's nag-taping nice. kami sa Cavite. Kaso, syempre, hindi mo naman maiwasan yung dilemma na stranded yung prod doon. Pero kami, nakauwi naman kami. Pero ikaw, kuya, kamusta ka naman? What's up with your life lately? Okay naman. Ba? Okay naman. Nagluluto pa din. Marami pa rin ginagawa. Balita ko, pasarap doon ang pasarap yung niluluto mong munggo eh, no? Nakatingin na ba kanina? Kaya tayo nakakulay green kasi munggo yung niluto mo, di ba? Okay naman. Masaya naman ang buhay-buhay natin ngayon. Ganun pa rin. Maraming ginagawa. Yes, marami tayong bagong ginagawa. Kumbaga, Yes. di ba? At syempre, Isa na rin dyan yung mga naging sponsors natin, di ba? ano ang ginagawa natin? Yes! Yan? Pupunta tayo sa mga sponsors. Yes! Sino nga bang sponsor natin for our skincare? Ay, syempre, nandyan po ang ating sponsors sa aming skincare, ang Hesinea Aesthetic Clinic, Yes, matagpuan sa Shaw Boulevard. Mandaluyong City. And you can contact them, guys, at 0929-275-1014. At saan pa sila pwede matagpuan, Sa kuya? NS Amoranto sa may QC, matagpuan din ang kanilang second branch. Yes, at you can also contact them at their number 0906-208-8183. And guys, open po sila every day during 10 a.m. to 8 p.m. Tapos, nga pala, bago natin makalimutan, Alright? si Director Del Mercado ay merong method acting class. Wow! It is for TV, film, and theater. Okay. Tuwing kailan ba yan, Carlito? It's on July 5 to August 3, every Saturday and Sunday po yan. So, bali 10 sessions and 6 hours per session. Pero kuya, saan ba gaganapin itong Ito yung magaganap o gagawin to sa Cinema 8 sa may Robinson's Galleria. Sa may Ortigas yan. Okay. Punta kayo dyan. Medyo malapit lang. Di ba? Medyo malapit lang. Yun, sentro yun actually. Yes, at guys, you can also contact us at 0927-242-2673 or in 0954-170-2679 for more details. Kung gusto niyo pong malaman kung gaano kasaya yung acting method workshop ni Direk. Alam mo, naalala ko yung workshop natin before sa QC, no? Parang, di ba, isa rin yun sa mga tumulong sa akin personally kung paano ako mag-acting. Actually maganda. Nakailang enroll na nga kami, no? Nakailang na ako sa na Direk eh. Sa acting workshop. Ang wala ko na lang is masterclass. Wow. Tapos magdo-doctorate ka na. Kung meron. Hindi yan. Meron kasi basic, advanced, tapos masterclass. Okay, gets naman. Mga courses yan. Pero ito guys meron din kami mga live stream every Monday. Ayan po ang Chikahan with Mami Ray. Balita ko nandiyan na ata si Mami Ray at every Monday po yan, 7 p.m. And of course, yours truly ang aming Up Top Down Low. Yes. Every Wednesday, 7 p.m. And meron po tayong Coffee Chat with Daven, Thursday at 7 p.m. And kuya, ano bang mga social media natin para sa ating platform? Ano bang pangalan ng social media natin? For Ignis Novos, you can follow us on Facebook. It's Ignis Novos Artist Management. And on TikTok, it's Ignis Novos Artist Management. It's Ignis Novos Novos.official. And on Instagram, it's Ignis Novos Artist Management. Okay. And for our mother company po, you can also follow us on Facebook, First Son Production, and YouTube, First Son Creatives, and Instagram, First Son Production. Alright, ayan, okay na. Kuya, simula na tayo.
Hindi. Yung ano natin yung topic natin ngayon, parang medyo napapanahon talaga. Ito kasi para sa akin ito. Yes. Para po sa mga millennials at Gen Zs dyan. Okay, ano nga ba? Pero, guys, ako nga po pala muli si Charles Dion. And I'm Caleb Alvarez, and this is Up Top, Down Low. where we talk about what's up top, happening, and trendy today. And down low in the chillest conversations happening now in our society. Okay, we also talk about love, sex. Relationship and current happenings and events. Okay. Di ba? Dalawang isip ka pa. Yes. Sheesh. Okay. Okay, ano bang topic natin for tonight, Kuya Caleb? Nabalitaan ko, eto nga yung mga nagte-trending sa social media. Oo. Eto ba trending yung talaga diskarte o diploma? Isa ba to doon? Pwede. Pwede natin ipasok Pwede, yun, no? pwede. Diskarte Yeah. o diploma. Pero ano nga po kasing pag-usapan natin? Okay, ang pag-uusapan po natin mga kaibigan, ating mga manonood, ang pag-uusapan po natin ay grind culture versus YOLO. Okay. Ito ay sa mata ng mga millennials versus sa mata ng mga Gen Z. Ay, kala ko sa mga ilong ng Gen Zs eh. Mga Ilonggo. Okay. Anyway, yun. Kumbaga, different perspective ng different generation. Well, Two different generation, no? Mm. Okay. Pero ikaw ba, what do you prefer? Do you prefer grind culture or do you prefer living the life? YOLO, kumbaga. Kasi ako paano ba? Nasa middle. Nasa middle. Yeah. Ikaw yung versus. Ako yung versus. Hindi kasi I live my life now doing what I want and I'm earning money. You're earning money. Diba? Okay, that's great. Okay. Unlike yung talaga dati, grind culture lang. Work lang. Okay. Ano Work. yun? Yung mga ganun ka lang, no? Work. Pero ngayon, di ba, I'm doing what I want, what I love, while earning money from it. So, medyo gitna tayo dyan. Okay, sa mga manonood naman po natin ngayon, kayo guys, ano bang mas preferred nyo or ano yung pinagdaanan nyo before during your golden days? Tama ba? Comment down below. Kung nasa golden days man kayo currently, ano ba? Mas preferred nyo ba yung grind culture or mas preferred nyo yung YOLO? Pero bago nyo po sagutin yan, gusto ko po muna sanang kamustahin kayong lahat. Yes. Okay, sino bang mga nanonood na sa atin for tonight? Ayan, syempre, isa sa mga pinakaunang nanonood sa atin ay si Mommy Ray. Hi, Magandang gabi, Mommy Ray. Good evening. Ang aking kapatid na si Nika. Good evening, Nika. Hi, Nika. Si Gail. Hi. Si Hi, Gail. Gail. Hi, Gail. Kumusta? At ayan, si Mommy Ray. Sabi ni Mommy Ray, correct, same kami ni Caleb. Masterclass na lang ang kulang kasi sabay kami ni Caleb. Classmates kami palagi. Classmate ko siya lagi actually. Yes. Mami Wow. Ray. Lahat ng klase kay direct classmate ko si Mami Ano na Ray. ba kayo? Third year, fourth year? Pang-apat na nga eh. Fourth year, graduating na nga talaga sila. Yes. Okay, at syempre, nandiyan rin ang aking pinaka-supportive na nanay. Sabi niya, good Hi, evening. tita. Hi, Mami. Good Kamusta? evening po. At, ayun, nag-hi ulit si Gaily. Hi, Gaily. And good evening po sa iyo, Sir Peter Charles. Sa Pedro. Yes, and good evening po, First Sun Production. Hi. And, ayun, sabi ni Mami Ray, siya daw nasa both. Versus din daw si Mami Ray. Versus Wow, din siya. versus. Oy, tawag dito, wala pa yung yung Alin? isa sa mga pinaka-paborito nating manonood, si Ma'am Christine. Avid fan natin si Ma'am Feeling ko, Christine. kailangan ng i-send ng isang nating staff kay Ma'am Christine yung live natin. Nasanay kasi siya minsan na nalilate tayo. Ma'am Christine, Ma'am ito na. Christine, ito na. 7 o'clock na kami. Nasa na nag-start, kaya yung alarm ni Ma'am Christine? Nakatulog Anyways, siguro na naman siya. baka nakatulog pagod. Alam mo naman, Wednesday ngayon, marami tinuturuan, di ba? Tsaka nasa siya ngayon. Nasa public school na siya. So, yes, baka nga yes. pagod. Okay, kuya. Anyway, Pero alam mo, ako hindi ko pa na-share yung sa akin. Mas, currently, nandun ako sa, sa grind culture. grind. Work ka. Kahit Gen Z ka. Work. Kumbaga, inano ko parang gusto ko rin ma-experience kung ano yung mga pagsubok na pwedeng ihain sa akin ng dadana. So, pero ayan yung topic kanina sa Baklaran. Okay. Yung, di ba, grind culture. Ibig sabihin, when you're grinding, there are always tests. Lahat naman. Lahat naman. At tapos? Sabi ni Father, dapat, kung gusto mo talagang makapasa dun sa mga test na yun, dapat meron kang 3 B.
Tatlong D. Oo, Ano yung tatlong D. Ayun ay ang detailed. Detail. Yes, dapat yung character mo lagi very well detailed, 'di ba? Alam mo Or- yung mga kailangan mong gawin, alam mo yung mga kailangan mong intindihin. And then of course, yung pangalawang D, durable. Durability. Dapat may durability yung character mo. Kung ano man yung pagsubok o pagsusuri na ihain sa'yo, dapat, Kaya mong gawin. yes, kaya mong i-endure. Kaya mong endure. Yes. Okay. At yung pinaka huling D, sabi ni Father, yun daw yung pinaka-importante, Ano? is yung dependable. Dependable. Kailangan dapat Dependable. lagi kang maaasahan. Kasi, Ikaw mismo. Oo, syempre. Well, kahit hindi na ibang tao, basta alam mo sarili mo, kaya mo asahan yung sarili mo. That's the grind culture, di ba? That's correct. Okay. Pero anyways, ayun yung ganap ko. Pero ay guys, gusto nga po palang batiin, hindi ko alam kung nabati na natin yung mga members ng LGBTQIA+ Oh community. yeah, happy Pride Month, guys. Yes, Last happy time ba Pride nabati ka. natin? Hindi ko alam eh. Before this month ends, happy Pride Month po sa Happy ating Pride Month sa lahat ng po ng mga members ng Yes. LGBTQIA+ community. mga And kapatid natin dyan. balita ko, may Pride March daw sa UP. When I'm is not it? sure kung ano po yung exact date, pero guys, sana maging ligtas po kayo when participating on those kind of event. Okay. Ano bang subtopic natin, kuya? Ano nga ba? Well, First, ang subtopic natin is let's see how millennials versus Gen Z seize the moment or stay on the hustle. Before we continue on pala, ito palang ating topic ngayon, it's inspired sa isang episode ng podcast ni Sam YG at ni DJ Chacha, yung Letseng Pag-ibig to. Parang Podcast yan. parang nakita ko yung skit na to. Not skit, pero reels, parang cut na. Podcast nila na yan. Ayan. So yun lang, para just to give credit, no? Okay, Go. Ikaw, sa tingin mo, paano nila na seize yung moment or staying, or how they stay on the hustle? Sa tingin mo, ikaw? Ako kasi, millennial ako eh. Ako yung Okay. last millennial. Or tawag na namin zillennials or whatnot. Kasi ako work lang. Alam mo yung reklamador kami, pero gagawin pa din namin yung sinabi sa amin. Okay. So kami, work lang talaga. So, We would stay you on say the na... hustle. Okay. So, nandun ka sa part na you're staying on the hustle. Kasi, okay, to be honest, meron akong laging bucket list nun. Meron akong 25 things to do before I turn 25. Parang parang movie yan, di ba? Ngayon 30 na kasi, alam mo na. 30 Medyo things malapit na. Okay, gets naman. Anyway, Pero, kamusta naman yung bucket list mo na yun? Have you... kalahati lang nagawa ko ata. pero still, that's a progress, di ba? Pero anyway, yun na nga. So, ang daming gustong gawin, pero kami, nag-ipon kasi kami pera. At saka kami, noong mga panahon na yun, kami yung inaasahan ng pamilya eh. So, kailangan mag-ipon ng pera, kailangan mag-hustle. Yes. Grind lang ng grind. Kaya actually, sa mga millennials ngayon, I don't know saying you, but pa yung mga millennials kasi ngayon, most likely, ano ba? Kasi parang ngayon, ang nababalita na, kunyari, millennial, Gen Z ka, kung ayaw mo yung trabaho mo, you're gonna look for another work. Well, for me, this is parang my own observation sa mga surroundings ko or sa mga circle na kinabibilangan ko. For me, minsan or madalas, mas pinipili nila na they always seize the moment. Enjoy the moment na available for them, especially na nasa college na sila. Parang medyo, may available time sila. So, as much as possible, nakikita ko na minamaximize nila yung mga panahon nila para gawin yung mga ibang bagay na, alam mo yun, magala-gala, pumunta ng ibang bansa, pumunta ng ibang lugar, mag-swimming, ganyan, mag-bonding with friends. So for me, para sa akin, my own observation, most of the Gen Zs that I am surrounded with is mas ine-enjoy nila yung moment. In comparison, para sa akin kasi, nandun ako sa grind culture na I'm staying on the hustle. So for me naman,
Well, Excuse hindi me. naman ako katulad mo na parang inaasahan ng marami, pero ang medyo nakaka-relate lang ako sa'yo is inaasahan ko yung sarili ko. So, Okay. I'm not depending on my parents, on my grandparents. Taray. Sige, mag-isa ka lang, ganun. Hindi naman. Like, syempre, nandun pa rin yung, yung pag-cater nila sa other needs ko. Syempre, binibigyan nila ako ng bubong na matutuluyan, kama na matutulugan, lamesa na makakainan. Pero yung pagkain hinahain ko, kumbaga sa akin lang nanggagaling, yung pinanggagastos ko, Okay, I see. sa akin na rin nanggagaling. And kung lalabas man ako, is ako na rin yung nagpo-provide. Kung makahiram man ako sa kanila ng pera, ay binabalik ko rin naman. Pero alam mo, actually, totoo yan, no? I don't know if it's just me or... Ngayon kasi, yung mga bata, yung mga Gen Zs, though wala silang ipon, kasi yung mga pera nila, kung saan napupunta, travel, di ba? Enjoying life, buying things, lalo yung mga gadget. Tama? Yes. Gen Z cannot live without their phones. Actually. Without social media. Parang bawat keyboard social media, tama? Mm. Well, yung mga younger millennials, I guess ganun din naman. Pero, I mean, mas kasi sa Gen Zs. Oh, alam mo, minsan napapansin ko, kahit bumababa ako ng hagdanan, hawak ko yung phone ko. Diba? Oh, parang... Like, every single thing you document on social media. So, parang, I guess siguro yun yung kaibahan natin. Okay. Kasi kami, well, we do post, pero it's not like we post everything online. Alright. Or maybe kasi kami yung mga millennials yung simula ng social media. 2009 or Mga 2008. grandfathers, ganun. Yeah, kami yun. Panahon namin yun, yung mga nasa elementary ako, mga 2000, early 2000s. Early 2000s. So, parang kami, natuto na kami doon. So, hindi na kami yung post on social media. Kumbaga, nasubukan nyo ng maranasan eh. Oo. Okay. And we learn from it. And trust me, most of the people my age, they really don't like it. During that time. Hindi, now, parang looking back, hindi nila Kung ano man nila. yung activities na ginawa nila before. Parang, alam mo, gusto nilang i-burn. Gusto nila sunugin lahat yan. Kasi So, nga, may regrets. Parang sabihin na natin, may regrets. may regret. Kasi parang, alam mo, yan parang, ito yung ginagawa ko dati. Kasi syempre, for your side, kumbaga hindi pa nila alam kung ano ba talaga yung ginagawa nila. They're just doing it. Yeah, they're doing it. Okay. Kasi, parang experimental eh. Di ba? Not everyone's doing it. So, why not do it? Or why not do something new? Di ba? So, nagsimula yan sa mga millennials. Kaya ngayon, feeling ko, they don't really do it as much as Gen Z's do it. Do it, yes. So, ayun, well, ako talaga, on the hustle. On the hustle, okay. On the hustle, kasi millennial tayo eh. Okay, siguro. So, parang maybe ingrained sa amin na millennials to work. To work. Kahit, alam mo yun, totoo yan, reklamo tayo ng reklamo, di ba? Reklamo sa work, gusto ko na mag-resign, ayoko na dito, pero doon pa din, ilang taon na. Dire-diretso pa rin, no? Diba? You're still waiting on that promotion. Yeah. Sana. Pero Okay. I mean, Gets naman. yung mga natin, viewers. Okay, tingnan natin kung ano nga ba ang mga sinabi ng ating manonood ngayong gabi. Sabi naman ni Sir Armando, ni Tito Armando, good evening. Magandang gabi po sa inyo, Sir Armando. Okay. At sabi naman ni Mami Ray, galing naman ng isang Charles Dion. Thank you po, Mami Ray. Sabi naman ng aking kapatid na si Nika, good evening daw. Sabi ng aking tatay, Daddy, good evening po. Pagaling kayo dyan. Good evening po, Tito. At, ayun, sabi ng ating top sender ng stars, sabi ni Ma'am Christine. Ayan. Yun, nandiyan na si Ma'am Christine. Hi, Ma'am Christine. Kumusta ka? Good evening. Yes, sabi ni Ma'am Christine, we're in an era where we all want to end poverty by any means, but prices are high. Inflation is super lala, and that's why we work so hard. Maingay, magrereklamo, pero tuloy ang kayod. Para sa sarili, pamilya, at sa pag-heal ng inner child. Totoo yun. Actually, nabanggit mo yung inner child na yan, ano. Totoo yun. May mga bagay na you wanna do when you were a kid. Hindi mo magawa-gawa. Ginagawa mo yan. Okay, I just remember this, no? Yung prof ko nung college, si Ma'am Miranda, hi Ma'am Miranda, kung nanonood ka. Nung bata siya, gusto niya ng cotton candy. Okay. Pero
hindi sila mahirap pa, pero hindi siya pinabibili kasi nga, iwipin mo, ganyan. Masira, ganyan, Ngayon, every time na meron kaming, hindi college fair, Foundation Week. Foundation, yes. Yung Yes, maraming Foundation yung mga nagbebenta ng naku, sisil sa labas, mga Ang ganun. ginagawa niya, bibili niya lahat yun. Lahat yung bibili niya kasi nga, hindi ko alam kung lahat Ano yung yun? nakain Siya niya. lang kakain? I don't know. Ano sabi niya, binibili daw niya lahat yun. Kasi nga, hindi siya nakapag-gano nung bata siya. Kumbaga ine-enjoy niya na yun kasi hindi niya nagawa before nung bata siya. May mga ganyan din kami, no? Ano ba yung sa akin? Ikaw, how do you heal your inner child? Ano ba yung parang Ganun din. gusto? Cotton candy rin? Hindi, may ito ko. Hindi cotton candy. Ano ba yung mga pinagbibili? Yung mga maliit na bagay pag bibili. Okay, pag pumunta ako National Bookstore, bibili ako ng maliit na bagay. Kahit mga lapis, ballpen, notebook. Yan. Pero alam mo, feeling ko may pambili ka na ng bagong lapis at ballpen. Alam mo kung bakit? Bakit? Nag-sense yung, Yes! nag-sense si Ma'am Christine ng story. Thank you, Ma'am Christine. Thank you, Ma'am Christine, for that Iba story. dyan. Yes. Iba dyan. Bakit? Hindi mo ginalabas yung galit mo. Okay, maya-maya na. Sorry Pag, na. patapos na tayo. Mamaya. Yun. Totoo. Ikaw iba. Hindi totoo. Kasi alam mo, kahit yung maliit na bagay na mabibili mo lang, alam mo, nung bata ka. Alam mo, medyo natawa lang ako dun sa nabanggit mo na, na lapis, ballpen, ganyan. Ako naman, alam ko na business yung gusto ko. Simula nung pagkabata. Kasi pag yung lola ko kasi may tindahan. Sorry to cut you off, kuya. Yung business, yung lola ko, sa Bulacan, may sari-sari store. Tapos lagi niya ako sinasama sa Pure Gold, ganyan. Ako naman, lagi ako pumupunta ron sa school supply section para bumili nag-hoard ako ng ballpen, lapis. Kasi ire-resell ko sa classroom. Ang putya. Oo nga. Kuwari, ang bili ko rin sa ballpen, 8 pesos, 10 piso. Binibenta ko na yun, 15, 20. Di ba? Sa pambura. Ganun. So, alam ko na talaga nun, even back when I was grade 5, na na ako eh. Benta. Hustler na ako eh. Reseller na ako nun eh. Di ba? Parang, dati kasi pag pupunta ka ng nasin, wala ka pang pera. Kasama mo kasi magulang mo, chewin mo or whatnot. Tapos tingin-tingin ka lang, basa-basa ka lang. Ngayon na meron ka ng pera, somehow, para ma-heal mo yung inner child mo, bibili ka. Ako ganun Alam mo, sa totoo, tama. Diba? Parang kaya mo nang bilhin, bibili ako para sa sarili ko. You don't need it that much, or you don't need it at all, pero bibili ka kasi gusto mo lang. Alam mo sa akin naman, yung pag-heal ko ng inner child ko, ako lagi akong conscious before sa Saan? Sa man boobs ko. Okay. Sa man boobs ko. Anong tawag doon? May tawag doon eh. Nakalimutan ko lang yung right term. Alam mo yung pag naging chubby ka, yung nipple mo bakat lagi sa shirt. Okay. So ayun ngayon, para na heal ko yung yung inner child ko. Nag-gym ako. Parang nawawala. Kumbaga hindi bumabakat. Iba kasi yung term namin doon eh. Baktong term namin. Hindi ba goose nips? Hindi ko alam eh. May Baktong. tamang term dun eh. Pero, bakat potong. Okay. Sorry na. So, pati yun, may pinaikli ka. Ang dami kaya yung mga ganyan. Okay, pero kayo guys, ano bang ginawa nyo nung parang nasa college days kayo? Kayo ba ay naging working student? Kayo ba ay nag-enjoy ng inyong college life? Pero ikaw, yung parents mo ba during college, naging working student ba sila? Or parang in-enjoy talaga? Yung parents mo. Parents ko. Yung mom ko, alala ko talaga, kinikwento niya sa amin lagi, naggagawa siyang pulveron, mabinibenta na yun. Wow! Kasi first year lang daw siya na pagtususan ng tatay niya. Tapos yung tatay niya yung nagpili ng course niya, yun yung gusto niya. Ano yung course na pinili ng tatay niya? Accountancy. Okay. Accountancy yung course ng mama ko noon. Tapos ayaw naman niya. Wala siya magawa. Doon na siya. So, tinuloy-tuloy niya na. Pero siya na yung nagpaaral sa sarili niya hanggang makagraduate siya. Okay. Pero yung dad ko kasi, hindi naman siya nagtuloy na ng college. Pero kumuha siya mga elective courses noon sa high school, sa amin. Okay. Nag-work na siya noon. So parang parehas yung parents mo na nagstay on the hustle. Yeah. On the hustle. Well, okay. they're not they're not Gen Xers. They're boomers. Boomers. Boomers yung parents ko. Ayun.
Okay. So, yung parents ko naman, feeling ko magkaiba. Bakit? Yung mom ko yung nagstay on the hustle, yung tatay ko yung nag-seize the moment. Ganun yung nangyari, eksena nila. Pero kayo guys, ano bang eksena nyo during those Those years, days, yes, diba? years na college life? Mas pinipili nyo ba yung gumala o mas pinipili nyo na kumita ng salapi, ng datong? Ako naman kasi pala, sorry. Ako naman nun, 4th year lang kasi ako nag-working student. Okay. Sa yung company na pinasukan ko din ng first job ko. So, ayun, stay on the hustle talaga tayo eh. Wala Okay. Pera-pera kami, mukhang pera tayo dito eh. Okay. Pero guys, ito. Babalikan namin kayo. Let's proceed on our next topic. Okay? Okay, ito na. Let's see. How millennials and Gen Z sees success. Sees, hindi sees. Ano ba? Sees. S-E-E-S. S-E-I-Z-E. Sees. Okay, Sees success. parang dapat S-E-S. Anyway, Okay. dapat S-E-S yan eh. See success. Sees, Ikaw, okay, so bilang- dapat see success. bilang Gen Z. And let's just talk about both. Hindi, ikaw muna. Bilang Gen Z, para sa akin, connection is really important. So, you should, and isa sa mga mantra ko sa buhay when building bridges with someone is every man is greater to me in some way, and in that way, I shall learn. So, kailangan lagi kang humble, ganyan, and I should always be friendly para magkaroon ng magandang connection. So, Network. yes, network. So, dun sa mga network na yon, kahit papano, is may mga bumabalik naman sa akin in return, dun sa pag-alaga ko sa kanila, sa pagiging friendly ko sa kanila, kahit papano, may benefits rin naman na nangyayari. So, para sa akin, isa yun sa mga opportunity na meron ako. And, sabihin na natin na success siya kasi minsan nagtutuloy-tuloy yung transactions na nangyayari. And, para sa akin, isa pa sa kung paano ko nakikita yung success is parang I should always be planning ahead. Well, lately hindi ko na siya nagagawa, pero before I was always planning ahead. Sorry. Parang how do I make this work? Kumbaga, okay, if I want something, ganon. Pero ikaw kuya, bilang isang Gen Z, bilang isang millennial. Hindi kasi kami, we see success. Siguro, aside from having to work all day, all the time, ang success kasi sa amin, mapagbigay ka sa pamilya mo. So, yun. That's the biggest success for us millennials, I guess. So, to prove yourself na kaya mo magbayad ng bills, ng water bills, electric bills, And, siguro success is also more on how much you earn. Okay. More on how much you earn, how much you meron ka, na pwede mo sabihin sa'yo talaga. Pero kasi, napapansin ko I don't know, correct me if I'm wrong, yung mga Gen Zs, mas mas socialize. Yes. Diba? You tend to talk to more people. Yes. Kasi nga dahil sa sa social media. Social media. Unlike us, kasi mga millennials, when you have a group of friends, ayun lang talaga. Yun lang. Yun lang talaga. Napansin ko na. I mean, I don't know, correct me if I'm wrong, guys, if you think otherwise. Pero, kasi tuwing, kunyari, yung mga Gen Z, kilala ko si ganyan. Okay. Pero they're not close friends. More on acquaintances. Acquaintances, they know each other. Mas socialize kayo in terms of that, lalo sa social media. At saka, feeling ko din ang success for Gen Zs is to buy things. Like, kunyari, new laptop. Okay, so, new things. This topic, parang definition siya kung paano ba dinedefine ng isang success. Okay, gets naman. Akala ko earlier is parang how do we see opportunity and turn it to a success? No. It's how you determine you're successful. Okay, how do we determine that you're successful? Okay. Pero alam mo, I really relate dun sa sinabi mo earlier na ayun, yung cater mo yung basic needs mo sa bahay, live independently, 'di ba? And syempre,
kung ano nga talaga yung, magkano nga talaga yung amount na kinikita mo. Oh, actually to yun, kasi, Mm. ewan ko I mean, when I was still working sa, sa advertising, Mm. I don't earn that much. Kasi nung mga panahon na ito, ito yung nag-shift na sa digital almost everything eh. Mm. So, alam mo yun, yung minsan, yung mga kapatid mo, ito yung trabaho, ganyan yung trabaho, ikaw, parang, ay, gusto ko ako din. Kumbaga, Gusto ko may ganito rin ako. may competitiveness na Na nangyayari. parang, alam mo, minsan kapag yung sa bahay, yung lolo't lola ko, kasi lolo't lola ko kasama sa bahay nun. Mm. Mas favored minsan yung si ganito, si ganyan, kasi mas malaki yung binibigay, mas malaki yung sahod. Yung mga ganong bagay. Okay. So, I think success sa amin is, yun nga, na makapagbigay ka sa pamilya mo, makapagbayad ka, magkano maipon mo. Makapag-provide. Makapag-provide. Ayun yung success. Love life, in terms of love life, parang feeling ko hindi naman sa amin. Parang kasi ngayon, I believe yung mga millennials, they don't really want to get married. I mean, I don't know, maybe someday, or in the future, pero they don't really think much of love. That much. That much. Okay, gets. Does it ring true din ba sa mga Gen Zs? Well, wala pa naman akong kilalang Gen Z na nagpapakasal. Mga nabubuntis, marami. Sorry, baby. Alam mo, para sa akin, yung sa success is I also see my own success kung nakapagpatayo na ako ng sarili kong crib. Okay. Kumbaga, may sarili na akong chikot, crib, ganon. Siguro, para sa akin, I made it. Ayun na yung moment ko na parang feeling ko gano'n si millennials din. Gano'n na yung most sa mga millennials kasi nga, we tend to equate success with things that we don't have yet. Yung mga indicators like yung kotse, bahay, di ba? Aeroplano. Di ba ganun na alala? Okay. So, kasi parang, okay. Tapos yung mga Gen Zs naman, they more like enjoying life, travel, di ba? Ay, success sa kanila. Alam mo, malalaman na natin kung sino nga ba talaga ang mas matino, ang millennial o Gen Z sa mga susunod na taon. Okay. Di ba? Anyway, sige nga po natin ang mga manonood po natin dyan. Kamustahin nga po muna natin sila. Ayan, sabi ni Kuya Daven, Z's matters. Si Kuya Daven, sabi niya, someday, someone's gonna love me the way. Wow. I wanted you to need me. Wow. Galing naman talaga ni Kuya Daven. Okay, sorry na, lang Daven. talaga niya yan. Okay. Sino pa? Anyways, ayan, sabi ni may sinabi lang si Mami Ray kay Kuya Daven na ikaraoke niya na lang daw. Anyways, ano nga ba ang susunod na topic natin para sa grind culture versus YOLO? Let's see. YOLO po is you only live once, right? Ito, passion projects versus formal career. When you say formal career, it's your past career or your current career? I think what do you mean by that? Sorry, current career. Ano ba? How do you define formal career? Formal career, yung trabaho na you go to... formal. You go to office, Okay. works 9 to 5 or 8 to 5, 8 to 6, ganyan. Ayun yung formal career. Yung parang bread and butter mo talaga. Okay, akala ko kasi Ano? past tense eh. Ay, hindi naman past tense. Parang formal senator. Ibig sabihin... Former kasi yun. Ayun. Guys, hindi na po kasi talaga ako naawag basta talaga. Kaya kayo na ko inisip, tama ba ako ng Kaya kinaklarify ko kasi mamaya mamali ako eh. Diba? Guys, alam nyo yun, talagang ganito lang talaga ako, hanggang dito lang ako, you can judge me. Intrusive thoughts mo na naman dito eh. Kaya ilan po talaga yung... Former. Oo nga, formal nga pala yun. Formal. Okay. Ayan. Okay. Pero ikaw, ano mas pipiliin mo? Passion project or formal career? Wala ako kasi it's sort of in the middle right now. Yung sabi ko kanina, di ba? Bakit? Ba't ka tumatawa? Isa former pa rin ba yan? Brain rot moments yan, tol. Brain rot moments.
Kaka-ano ko to eh. Kaka-cellphone ko to eh. Kaka-cellphone mo yan Guys, eh. nakita nyo na yung effect ng Gen Z. Nakaka-social media. Okay. Former kasi yon. Ano ba yan? Maglalaro na nga ako ng mga laro sa Webster Dictionary. Anyway. Former. Hindi kasi ano nga. Nakaisis ito eh. Sige. I'm sort in the middle kasi nga, I get to do what I love and get money from it. Oo. Oh, it's actually a formal job, no? But kasi I don't work paycheck to paycheck or I don't work with yun nga, yung may kailangan pumasok, kailangan ka mag-report. I don't work like that. Okay. So, ayun, medyo in the middle. Kasi In pag, the di ba, middle. pag sinabi mong parang passion projects, ito yung mga medyo, for the lack of better term, racket. Right? Depende. Well, depende naman. Pero siguro depende. pag sinabi mong passion project, it's what you love. Yes. Diba? Not necessarily you earn a lot from it, but it's what you love. Yes. Ganon. Kumbaga, passion-driven ka. Para dun sa project na ginagawa mo. Yes. So, for yun. you, it's like a formal career? Or a... Somehow, I'm much leaning to formal career. Pero hindi ka kasi nga, sabi ko, You view it as a formal career? Not really. Just leaning towards it. Alright. Gets naman. Kasi nga, hindi naman talaga siya formal career. Right now, I don't work like 9 to 5 or 8 to 6. But, yeah. Okay. Ikaw? Alam mo, para sa akin naman, I'm actually doing both. Ay, hindi naman siguro both. Parang formal career yung meron sa akin. Kasi kung may passion project talaga ako, it's about focusing on my songs na sinusulat. Or maybe siguro yung passion project mo is yung theater natin here. Yes, ayun nga. Kumbaga, para sa akin, yung passion project is more on sa sining. Nakalaan. Oo. So, ngayon kasi sa akin yung passion ko in theater saka sa pag-aarte, binubuo ko pa lang eh, 'di ba? Okay, pero okay, sorry. Just to be clear, anong mas okay sa iyo? Anong mas matimbang? Ano mas matimbang? Oo. For now, mas titimbangin ko muna kung saan ako makaka-survive. Eh. So, pera-pera. Di mamakata yung pera dito, gano'n. Hindi kasi, syempre, mahirap naman na passion ka ng passion, hindi ka naman papakainin ng passion mo. Ano yun, movie yun? Di ba may ganun yun? Actually, yun nga yun eh. So, right now, millennials, they tend to go kikita sila. And Gen Zs, they tend to more likely focus on their passion. Diba? Kasi parang they don't ewan ko yung mga kilala kong Gen Z na hindi sila nagtatrabaho like yung 9 to 5 or 8 to 6. Puro racket. Okay, puro racket. Puro mabilis na trabaho. O kaya naman, susunod trabaho, iba na naman yung gagawin nila. Iba-iba, kumbaga. Iba-iba. Not like us, na talaga ng mga panahon na yon, we tend to stick kung ano alam namin gawin. Okay. Maybe umalis kami ng trabaho, pero same pa rin yung hahanapin naming work. Kumbaga, kung you're staying on your own lane. Yes. Okay, yung mga manonood kaya natin dyan, meron ba kayong thoughts, opinions, or comments? Sabi ni Ma'am Christine, I think most millennials are made, di ba? Made what? Madiskarte. Kasi nag-switch ng language, pre, di ba? Ma'am Christine, feeling ko kailangan mo na ako online tutor. Okay, I think most millennials are madiskarte, matiisin, and tend to overthink about the future. Wow. That's why we managed to get through struggles with diskarte and plans A, B, and C. Madaming millennials na super successful sa career, pero gastador, kaya hirap makapagpundar ng properties. Diba? Totoo din naman yun. Pero, totoo din sinabi ni Madam Christine na talagang madiskarte mga millennials. Siguro ako, para sa akin, yung household ko talaga parang millennial yung vibes, kaya ganito ako eh. Okay. Diba? Hindi ako medyo nag-lean towards the Gen Z culture.
Si daddy mo, 70s pinanganak, di ba? 80s. 80s ba? De joke lang, 47, 48, 49 na ata si dad. 48. 1978, mga 1978, Mm. 70, di Gen X. Si mami ata yung 1980. Gen X pa rin yun. Feeling ko magagalit sila sa akin kasi Hindi mo alam. Hindi, feeling, Xers, mga magulang mo. 50 na ba si daddy? Last ng Xers. Last ng Xers. Oh, Ano yun? Xers nga. Ano ba? Exorcism? Ano, sorry, Xers like Xers. Gen X kasi. So, Gen X sila. Gen X sila. Kami millennials. 1981 hanggang 1996, those are the millennials. 1965 hanggang 1980, Gen Xers. Ay, alam mo na. Di na. Alam mo, dito na nag-ano eh. Na bumabalik yung mga pagkukulang ko sa pag-aaral. Anyways, let's move on. Ano nga ba ang susunod na ating topic? Okay. It's, yan. Ito kuya, tatanungin kita. Do you really need side hustles? With what's happening now? Yeah. Oo nga pala, with what's happening now, guys, Yeah. yung mga kababayan nga po pala natin dyan na nasa Saan? Israel. Yeah. Sana po lagi tayong mag-ingat Yes. sa mga nangyayari ngayon sa Middle East. We pray na sana po ligtas po kayo dyan. At walang mapahamak sa ating lahat. Pero as of now, nagkaroon na ng ceasefire. Yes. So, pero still, we're going to expect sa pagtaas ng mga Oil bilihin. prices daw, sabi. Yes. Siyempre, kung tataas ang oil, tataas rin ang iba. Sabi nga ni Ma'am Christine, may inflation, mataas ang inflation. Inflatable na nga tayo dito. Yes, lumulutang na po kami. Anyway, yun. Pero ikaw. We need side hustles. Actually, Kuya Caleb, we're on the same page. We're in the same page. We're at the same page. Kung ano na lang yung gusto mo at komportable ka karoon dito. Do what's best for you. Yeah. Pero hindi, totoo naman kasi, di ba? I mean, okay. Ang pinagkaiba lang siguro ng mga millennials sa mga Gen Zs, millennials, they have their day job and then side hustles. Gen Zs, well, most of them, if not all, iba, nagtatrabaho na. Most of what they do, mga side hustles. Diba? They don't really have like a day job. A normal job. Oo. So, feeling ko, yun yung pinagkaiba ng mga millennials sa Gen Zs. Kumbaga sa Gen Z, sa millennials, kayang pagsabayin eh. Oo. Di ba? We have our own jobs, tapos meron kami side hustles. Pero yung mga Gen Zs, feeling ko, sila? More on side hustles. Pero meron akong close friend na before nag-work siya sa BPO. Okay. Well, actually mas matanda pa nga ata ako sa kanya ng months eh. Ng mga 3 months, ganon. Tapos, ngayon nasa corporate na siya. Grabe, ang laki na ng sinasahod niya. Pero still, he's enjoying the life. Kasi nga, hybrid yung setup ng trabaho niya. So, minsan, may time na nagtatrabaho siya, kahit na nasa katipunan siya nakikipag-inuman. Okay. Pero graduate na siya, hindi ba? Hindi pa. He's studying from UP, at UP. UP Diliman. Okay. Anyway, sa UP. At UP. Anong sa UP first? Well, ang course sa UP ay Filipino, BA Filipino. Feeling ko kasi, case-to-case. Scenario. Case-to-case basis. Like, there are people na they can do both. Okay. Pero, ayan nga, no? So, we've talked about jobs, side hustles, how do we view success. Siyempre, dahil nandyan na yung iba't ibang mga uri ng aspetong pinag-usapan natin, dapat hindi natin kinakalimutan yung me time. So, ikaw, Kuya, ano nga ba yung different perspective natin on how millennials and Gen Z determine or define me time? Ako yung me time ko, manood lang ako Netflix. Yes. Ano nga ba? Ayun, ito ang ating next topic. Ayun,
Pero kayo guys, sa mga manonood, paano nyo po na tawag dito? Define. Paano nyo po nagagawa or ano pong ginagawa nyo during me time? Ako yun, Netflix. Mm. Walang ka-chill so Netflix lang. Okay. Hindi, mostly Netflix, watch stuff on Facebook or on TikTok. Mostly on TikTok. Yun yung me time ko na siguro, masabi. Okay. Ikaw, Gen Z in particular, ano bang me time nyo? Feeling ko talaga different ako sa sa mga peers mo? Sa mga generation na kinasasamahan ko, kinabibilangan ko. Okay. Ang me time ko siguro yung pag-prepare ng pagkain ko, pagpunta ng gym, ganun. Ayun na yung me time ko. Okay. Tapos, syempre, yung pag-ayos-ayos ng kama kahit paunti-unti. Kasi, ayun nga, dahil sa sobrang busy ko, hindi ko matutukan. Pero as much as possible, kung kaya kong gawin, gagawin ko. So, ayun yung parang kinoconsider ko na me time. Pag kumakain ako. Okay, pag kumakain ka. Pero do you think, I don't know, ano bang me time ng mga Gen Zs? Like, do they go to spa? I think ang me time nila, it's, parang Do they shop? coffee, ganyan. Coffee. Tapos magbabasa, magmamay day, magsa-story, ganyan. Talaga ba? Isn't like coffee shops a thing for millennials? Hindi Gen Z. Really? Mm-hmm. It's a thing for Gen. I don't know. Please comment down below yung mga Gen Zs dyan. Kasi ako, para I believe, yung mga coffee shops, they're for millennials. Diba? Like yung mga titas of Manila, if they wanna, may bago akong ito, ganyan. They meet up. Para doon i-gossip yung tea. Oh. Okay. Pero, well, for me madalas nagkakape yung mga circles sa amin. Okay. As in, especially nung nag-pandemic, maraming Gen Z na na-addict sa kape. Actually, it's na during this time, yung pandemic, tsaka yung post-pandemic, parang doon talaga nagkaroon ng distinction yung mga Gen Zs and Millennials. Would you agree? Lalo na sa work. Oo. Diba? Kasi, well, to be honest, yung pandemic, it really, parang tested us kung ano nga ba talaga tayo. So, nagkaroon talaga ng distinction. May mga nakilala ko na millennials na tumaba, mga Gen Z na naging macho. Talaga ba? Syempre, nasa nasa rutina nila, 'di ba? Kung paano nila gawin yung isang bagay, paano sila nagre-respond sa calamity, kung sobrang stock up ba nila doon sa nangyayari, hindi na napabayaan na nila yung sarili nila. Yeah. Tsaka siguro din kasi, doon mo makikita yung struggles. How do they respond? Doon sa struggles na kinaharapan ng buong mundo and what to do next. Yes. Yeah, kasi nga, di ba sabi ni Ma'am Christine, madiskarte yung mga millennials. So during that time, for lahat na nangyayari, kailangan natin kumita. Tuloy pa rin. Okay. Ano nga ba ang mga nasasabi sa ating comments? Let's see. Ayun, sabi ni Ma'am Christine, we seek formal careers for the security of tenure. Kanina. Tama. Yes, sa 30s and 40s na ang mga millennials, need namin ng pension para sa maintenance meds namin sa retirement. Ang mentalidad ng karamihan sa atin ay putulin ang sumpa ng mga naunang henerasyon na ginawang retirement plan ang mga anak. Di lahat, yung iba lang na matanda po or matatanda po. Wow! Ano naman, di ba? Like, to cut the cycle, you need to change. That you're going to have a child para maging retirement plan, puhunan mo, di ba? Papag-aralin mo ngayon. That's, anyway. Okay. You should parang cut that cycle kasi iba na yung ganong mindset ngayon eh. Kasi siguro, for me naman, kasi kami, never kaming pinag-isipan ng gano'n. Pre-measure. Ng mga magulang namin. It's just that, you're expected to give lang. Okay, yes. Wala. Pero, kumbaga, hindi ka nila laging pinapressure. It's not pressure. Kailangan ito, mag-aasa ganyan. Walang ganon. Okay, kuya. At sabi naman ulit ni Ma'am Christine, if you're living above your means, you'll need side hustles. Lalo na kung mahilig ka sa gala
at bagong gamit. Pero deserve naman natin yan. Gaslight lang natin sarili natin. Pero ako, ayoko na ng side hustle. I value my rest time, 8 hours of sleep, at simpleng buhay. Pag gusto ko magkape, papalibre na lang kay at Jello BL. Wow! Ito naman, tama. I believe si Ma'am Christine is idara namin yan eh. So, mga millennial, mga... Ay, hindi. Akala ko 24 pa lang si Ma'am Christine. Talaga ba? Na yun, kay mga millennials, we don't really like to go out that much. Diba? Kami yung mga patito-tita na eh. At so what we do lang, yeah, we watch TV, we watch anything on Facebook, on anywhere else. Gets. Hindi kami naglalabas. Kumbaga, kung ano yung kaya mong gawin dito, dito mo na lang gawin, 'di ba? Oo. Anyways, ito naman ang sabi ni Ma'am Bevs. Sabi ni Ma'am Bevs ay, siguro kasi minsan na lang makastay sa bahay, kaya mas prefer niya ang mag-me time sa bahay. Malayo sa ingay ng paligid, tapos music on. At sabi naman ni Kuya Jello, ayun, inaaya niya si Ma'am Christina magkape ulit. Sasama na raw si Mami Ray. Mag-ingat kayo ha kung magkakape man kayo. Pero ano nga ba ang susunod nating topic? Ito na ba? Ayan. Ito na. This is our last topic. Guys, what does YOLO mean for millennials and Gen Z? Ikaw naman. Well, YOLO means... you only live once, nga. Yes, you only live once. Para sa akin, ang aking YOLO is doing what I want to do and not really listening or caring on what other people says, especially kung ano man, kung hindi man siya nakakatulong sa akin. Ganun. Well, kung concerned sila, thank you. I'll take note on that. Pero, ayun nga, para sa akin, YOLO is enjoying my life at fullest na kung saan gusto ko yung ginagawa ko. Gusto mo? Gusto ko. Well, kahit pa paano, gusto ko naman yung ginagawa ko. Ginusto ko to. 'Di ba? Kumbaga, kailangan ko na lang siya talagang enjoyin, kailangan kong ibigay yung 100% ko. At syempre, hindi tayo magba-back out kasi pinasok na natin to eh. Tinahi na natin yung sinulid. Bakit pa natin puputulin? Hindi rin natin matatapos yung tinatahi natin. Okay. Ikaw? Well, first of all, actually, galing din naman yun sa mga millennials, diba? YOLO, you only live once. Pero kasi, may nabasa ako na you don't only live once. You live every day. The thing is, you only die once. So, dapat daw, is that you only live once, you only die once. So, ang YOLO kasi sa akin, it's like being, it's like being careless. Careless. Careless on the things that you do. Yun nga, parang, I'm gonna do things, I'm gonna do stuff na kahit anong mangyari is hindi mo iisipin kung ano yung pwedeng mangyari. Oo. Parang ano naman to once ko lang gagawin Ano yung aftermath? Oo. So parang ako, how do we see YOLO? What does YOLO mean to us? So ako yun, feeling ko being reckless. Okay. YOLO means upon your decisions. Being reckless. Pero, okay, the thing is, may mga bagay kasi tayong ginagawa na reckless, pero at the end of it, hindi naman natin nire-regret. Diba? Walang pagsisisi. Walang pagsisisi. Pero may mga bagay kasi, most of the time, na pag ginawa natin pinag-iisipan, pangit ang labas. Yes. Okay, so parang feeling ko, pag YOLO, it's more on the reckless side. It's like not thinking what's gonna happen next. Okay, so you don't prefer that kind of mindset? Right now, no. Especially right now, hindi. Kasi parang ako, we're not getting any younger, so dapat... Marami ng responsibilities. So kailangan, diba, pag-isipan mo, ano yung gagawin mo. Okay. Thank you, Kuya Caleb. Do we have another topic or that's our last topic? I think that's yes. Okay, ayan na. Let's proceed para sa ating... Yes, ito yung paborito nating part. Yes, ang pinaka-exciting. Okay, ano nga ba itong segment natin na ito, Kuya Caleb? Ito, ating
Wet Confessions! Ang wild exciting and true confessions! Okay, alam ko, may mga dumagdag sa ating mga confessors yan. May mga Yes. kumahabol pa, pero sige natin kung ano Pero mga confession itong confessor natin na to, medyo mahaba-haba yung sinabi Okay, niya. parang mahaba-haba nga eh. I think 3 paragraphs. Oh, wow. Hindi, joke lang. Mas marami pa ata doon. Tignan nga natin, basahin nga natin. Okay. May Okay, trigger guys, warning ito na. ba? May trigger warning? Wala. 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 Okay, sige. Okay. Hi. I had a warm, heartfelt dream recently that I had to share it here. Because it was only that time I dreamed of something like that, since usually I don't dream at all and would often sleep anxious. So here it goes. I dreamed of you, Caleb. Me? Ikaw. We. Oo, ikaw. Okay. Ikaw ba talaga to? Ako. Okay. In my dream, everything was set in my hometown at our old house. I was mopping, I was moping, lonely and isolating myself from everyone at home. Okay. To the point that mom secretly phoned you and described my state. To which you responded with, okay, sige po tita, puntahan ko po kayo. Surprised by your initiation, she refused, worried for troubling you, but with enough assurance and insisting, you persuaded her to let you visit. Anak, may naghahanap sa'yo sa gate. No one would declare your name, so unbeknownst to me, when I reached for the gate and opened it and saw you standing there, I jolted with delight. I was overwhelmed with joy and relief that I threw myself to you and hugged you so tight. Oh. Thankfully, you hugged me back. Naturally, I asked why you came, and so you told me about what mom did. Date tayo, kahit dyan sa plaza lang. Lakad-lakad lang tayo. Mind you, it's already 7 p.m. then. But I didn't care. I wanted to be with you, so we went. While walking, you were holding the small of my back for assistance, and maybe as your quiet affection, and my arms were linked to your arm, my thumb lightly rubbing your skin circle. I would also palm your back while holding your other arm when needed to, as we walk past a lot of strangers, and you would sometimes bump into them. There was a lot of time I draped my arm around you so that I could gently play with your hair by your nape, and you smiled softly, loving every second of it. I can't wait for you to see mom's collection of books. Magugustuhan mo mga iyon. Puro history yun, I said. Open and close parenthesis ang haba. Okay. Alam mo naman, partially blind ako, di ba? So this is you talking. Okay. Alam mo naman, partially blind ako, di ba? Okay. Baka hindi ko mabasa yan. What the fudge? For sure, maliliit letters nun, di ba? You softly answered. Then, I'll read them for you. I look at you straight in the eyes. At saka, marami naman doon more on visuals. Your face seemed unreadable at first, maybe stunned on what to say, so you simply smiled. We were under the table, we were under, no, we were under the small streets na. Okay. We were under the small street lamps in the plaza when all of a sudden, randomly, you ask, sa tingin mo, magkalapit lang leeg natin sa ilong at labi natin. I was so confused, chuckling on how random it was, but still, I asked, why? Okay. Ganito kasi, you cupped my face and then you leaned forward, and the last thing I saw before closing my eyes were you pouting lips meeting mine. Was you pouting your lips and meeting mine. We kissed. It was tentative at first, but when I tiptoed and put my arms around your neck and the kiss deepened, it was a torrid, lustful kiss.
but it was enough for me to get lost in it. We just held hands after that, smiling lovingly at each other. And from there, it was understood. It was the beginning of a new chapter. After that, I told you I want to take you to the church, to the columbarium. 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 Ha? Columbarium. Oh. Columbarium, where my granddad's urn resides. Medyo naubos na yung laway ko Okay. As we entered the church, there was an ongoing mini wedding rehearsal. We observed the set, and you said, grabe ito. Grabe, ito na production nila. Pagbigyan mo na, hindi pa naman official wedding to eh. Okay. Grabe, yun na yun. Char, and we both laughed. As we made our way, some staff from church appeared from the hallway where the columbarium is where the columbarium is. So I asked, pwede pa po ba ako dumalaw kay Lolo? I said, while holding your hand, ay ma'am, sorry na po, bukas na lang po kayo bumalik. Ay, ganun ba? Ang haba nung Until panaginip what niya. time lang po ba to? Until 7:30 lang po, ma'am. I checked the time. It's already past 9. Ah, sige po, salamat po. Disheartened, you suggest we go get ice cream. But unfortunately, I woke up and the dream ended there. Still, I thank God for comforting me through your dreams. It was the first time after so long that I woke up in a cheerful mood. Thank you and take care always, Caleb. Okay. Pwedeng 5 minutes break muna. Ang haba eh. I mean, okay, I appreciate that. Hindi ko alam eh. I mean, what to say about that? It was a dream. Well, siguro, maybe... Ganun ba yung kiss mo? Like, gumanon ba siya sa'yo? Oh my God. This person, This person. maybe this person was like thinking of me, siguro. No. Bago siya matulog. I mean, may mga things like that. I don't know. Well, I'm glad you helped her na, yung comforted her even through her dreams. Diba? Kahit pa paano. Pero parang medyo may idea na ako sino Pero grabe siya. yung, yung lustful kiss. Wow, lovingly and sweetly and lovingly kiss. Alam mo yan, Carlita. Oh my God, sana all. Well, anyway, thank you for that. I mean, I didn't know actually. Ang sabi na sa akin kanina, mahaba daw yung first confession. Hindi ko naman tungkol sa akin yun. Anyway, sige. Pero how would you respond? Sa tingin mo ba, mahaba ba yung, Kuya Caleb, mahaba ba yung leg natin sa ilong natin? I don't even know what to say about that. Pwede yun ha? Pwede kong gamitin yun ha? Kapag may mga pag gusto mong, atawag dito, umano sa mga chicks. Pero yun. Alam mo ang tatanong ko? Mahaba ba dila mo? Joke lang. Anyways. Mahaba ba pala pagitan? Sorry. Ewan ko sa'yo. Okay. Oy, pero yung sa sender, alam mo, thankful pa rin ako nakatulog si Kuya Caleb sa'yo kahit natutulog ka. No? And guys, kung meron man kayong other confessions na, alam mo yung mga ganito, okay lang sa amin to, no? Basta you can freely send them sa aming Google Forms para medyo para mabasa po namin. And yung susunod po nating confessor or confession ay may trigger warning, guys. Okay, So, trigger warning. Okay. Ito na, nakapag na ako. Restore na ako ng laway. Nag-stop ako, sabi ng ating confessor number 2, nag-stop ako sa studies ko in the middle of school year. Hi, I just want to share my experience. I am 16 years old. Supposedly, tapos na ako ng grade 10 ko, but I have to stop. I had to stop. Mayroon akong ka-MU before, ex na ngayon, last year, July. Masyado kaming mapusok. May mga time na di kami pumapasok sa school just to do it. Then one time, nag-decide kami or na-decide naming i-record while doing it
using my phone. Just for fun. Dahil phone ko ang gamit, of course, wala akong balak ikalat ng private videos namin. Ilang buwan ang nakalipas, one time, my gay friend borrowed my phone to take a selfie dahil trusted friend ko naman siya. I let him borrow it. I let him borrow it. Nawala sa isip ko na may private video kami ng ka-MU ko. Nakita ng gay friend ko ang video namin. Then, sinend niya sa class GC. Doon nasira ang buhay ko. To cut it short, I was forced to stop schooling. Yun lang, lesson learned, wag super magtiwala sa friends. Well, at least aware ka na nagkamali ka. Oo. Well, to be honest, hindi naman for me, hindi naman siya nagkamali. Hindi. Nagkamali na siya ng Pag-trust. trust dun sa friend niya. Okay, first of all, it's a guy. Mm. Okay. I don't know that still pala ngayon, yung mga kids, they are still, I don't know, mas, pa rin sila? Conservative? What do you mean conservative? Hindi kasi, I mean, most of the people right now, Ay, hindi. Female ata. Female pala. kasi kung female, yun talaga. Female. I think so. Pag female yan, Mm. talagang mas, well, okay, aminin na natin, ang ating society is very patriarchal. Mm. So most likely, kapag babae yung may ganyang scandal or something, mas mabigat. Right? Kasi ang sinasabi nila lagi, hindi mawawala sa babae. Mm. Pero, yeah, I beg to disagree na hindi naman niya kasalanan yun eh. Mm. Diba? It just so happen na Mali ka lang talaga ng pinagkatiwala. pinagkatiwalaan. So, ayun, nasira. Hindi naman nasira. You know, I hope you're doing just fine as you were doing before. Ang pinaka-importante lang talaga is you learn from your mistake and sana hindi mo na ulitin. Na alam mo yon, if you're going to do it, na mag-record ulit, just keep it private. Alam mo yun, may mga apps naman for that. Pero you shouldn't always trust someone 100%. Especially kung close man kayo or what. Siyempre, di ba? Pero we're not encouraging you to tape it, ha? Yes. I mean, maybe sometimes, di ba, may adventure side, pero we don't encourage. Yes, to record it. We don't encourage you to tape it, to record it. Especially when you're underage, then don't do it when you're underage. Yeah. Anyways, that's all, guys. Maraming salamat po sa ating mga manonood Thank you sa ating mga viewers. Yes, pero before we end it, guys, gusto ko nga po lang po ulit pasalamatan ang aming sponsor. Yes, sponsor sa aming skincare. Ito po ay ang Hesinea Aesthetic Clinic. At kuya, saan ba sila matatagpuan? Yes, makikita po natin ang kanilang branch sa Shaw Boulevard at sila ay pwede nating i-contact sa 0929-275-1014. Guys, yan, ayan yung number para sa Mandaluyong City. At saan pa sila pwedeng hanapin? Sa NS Amoranto sa Quezon City. At pwede naman silang tawagan o i-text sa 0906-208-8183. Yes. And guys, open po sila every day at 10 a.m. to 8 p.m. Yes. And guys, gusto ko rin po sanang i-plug ang paparating na acting method workshop ng aming director na si Direk Rodel Mercado. So, ano nga ba ang acting workshop, kuya? It's for film, TV, and theater acting. Ito po ay gaganapin o gagawin sa Cinema 8 sa may Robinson's Galleria. Yes, and guys, this, alam nyo, mag-participate na kayo dito, mag-enroll na kayo dito dahil sa July 5 to August 3 lang siya. Alam mo yun, wag nyo nang sayangin yung opportunity and it's only during Saturday and Sunday, 10 sessions po siya. Yes. And 6 hours per session. And guys, you can contact us at 0927-242-2673 or 0954-170-2679 for more details. Yes. And guys, gusto ko rin po sanang i-promote ang aming other segments every week. Nandyan po ang Chikahan with Mami Ray every Monday at 7 p.m. 7 p.m. And of course, every Wednesday, meron tayong Up, Top, Down, Low. Yes, every Wednesday po yan, 7 p.m. At every Thursday, 7 p.m. ay ang
Coffee Chat with David. Yun. At syempre, Yes. guys, you can follow us at Facebook. Ignis Novus Artist Management, and you can follow us on Instagram and TikTok. On Instagram, it's Ignis Novus Artist Management, and on TikTok, it's ignisnovus.official. Yes, and para naman po sa aming mother company, you can follow us on Facebook, First Son Production, and at YouTube, First Son Creatives, and also in Instagram, First Son Production. Yan. Yes, maraming salamat wait lang. po. Pagkatapos naman, ikaw, sa kabila pwedeng mahanap on social media? Guys, you can also find me at social media sa IG po, 143 The Charles. Sa Facebook po, you can add me, Charles Dion. How naman you can follow me on Facebook, it's Caleb Alvarez. And on TikTok and Instagram, it's Caleb Alvarez 96. Yan. Yes, guys. And muli, ako nga po pala si Charles Dion. And I'm Caleb Alvarez, and this has been Up Top. Down low! Bye, guys. See you Bye, next guys. week, Good 7 evening. p.m. Bye-bye.